Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, itong ating bagong YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, at mayroon din tayong Facebook page at Informador. Dito po napapanood nyo ang mga talakayan ko, mga hindi lang po isang topic ang tinatalakay ko dito. Mga tatlong topics po para medyo marami-rami tayong mapag-usapan. Kaya tulad ngayon, may tatlong topics po akong line up na pag-usapan natin, kaya wag po kayong aalis. Ang unang pag-usapan natin, pinagtanggol ni Senate President Soto ang insertions. Sabi ni Senate President Tito Soto, hindi naman masama ang insertions. Ang insertions ay normal daw o regular daw na bahagi ng budget process. Ah, mukhang mapanganib yang ganyang sinasabi ni Soto. Mamaya pag-usapan natin yan. O ito, isa pang topic natin. Ang bagong speaker ng Kamara na si Bujiti, natitisting ang kanyang tibay, ang kanyang liderato, pero sakit din ang ulo itong issue tungkol kay Saldico. Ah, 'Pag hindi niya yan napauwi si Saldico at hindi niya yan napagpaliwanag, napaharap tungkol sa mga issue sa kanya, wala. Masisira si Speaker Bujiti. Kaya ito ang test ng kanyang kredibilidad at ito rin yung ah, mag ah, magte-test kung talagang magaling siyang leader. Pero 'pag hindi niya 'to nagawa, masisira siya, si Speaker Bujiti. O ito, last na topic natin. Talagang mahina, mali itong direksyon na tinatahak ng Independent Commission for Infrastructure. Hmm, Marami na ang nagre-react. Si Senator Kiko Pangilinan nag-react na. Tungkol ito dun sa sinabi ng Independent Commission for Infrastructure, hindi raw nila ibubukas na sa publiko, hindi ila-livestream, hindi ibubukas sa coverage ng media ang mga investigasyon nila. Hindi maganda 'yan. Hindi maganda 'yan, dapat pag-isipan uli nila 'yan. Baka sila na ang sunod na ralihan ng tao. Hmm, okey, sige, pag-usapan na natin mga kabunyog. Dito muna tayo sa unang topic natin. Hmm, Dahil nasa Senado na ang budget, do'n na pinag-uusapan. O ngayon, sabi ni Tito Soto, ang Senate President, yang mga insertion sa budget, normal o regular na process yan. Hindi naman yan illegal, hindi naman yan masama. Hmm? Kaya ang sabi ni Tito Soto, welcome naman daw ang insertions. Nasira lang daw yung mga insertions dahil nga dito sa issue ng flood control. Pero pwede naman daw magkaroon talaga ng mga insertions kasi kung nakaligtaan lagyan ng mga mga classrooms, yung mga gano'n, puwedeng gawin 'yan at dapat gawin 'yan sa pamamagitan ng insertions. Hmm. Ang problema diyan sa ganiyang sinasabi ni Tito Soto, hmm, ang problema diyan, ang problema kasi ng pag-insert ng mga pulitiko, lalo na ng mga senador at kongresista, naglalagay sila ng mga budget nila, kumbaga yun yung tinatawag na proponent sila ng mga projects ganito, ganyan. O, dahil ah, kapag nag-insert sila ng mga project na yan, yung project na in-insert nila, sila ang maglalagay ng contractors niyan. At yung contractor na nilagay nila sa mga projects na yan, bibigyan sila ng kickback o commission. Kaya yung mga insertions, ang masama diyan, nakabit diyan ang mga kickback at commissions ng mga proponent na naglagay ng insertions. Yun yung hindi makuha nila Soto, eh. Hmm, Yan ang hindi nila makuha. Paano mo ngayon babantayan ang mga senador, ang mga kongresista? Papaano mo ngayon mache-check na yung kanila ngang ini-insert ay matino o maayos? Hmm. Tsaka hindi naman talaga dapat trabaho ng mga kongresista at senador ang mag-insert ng mga proyekto. Kasi ang nagpo-propose talaga dapat niyan executive. Ang mga Actually, ang mga mayors, ang mga governors, ang mga opisyal ng barangay, puwede silang lumapit sa DPWH
sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mag-propose ng mga proyekto. Para 'pag nag-prepare ng mga budget, yung mga ahensya, ilalagay na nila doon sa proposed budget. Hindi congressman ng ano, hindi trabaho ng congressman ang mag-propose ng mga ipapagawang kalsada, ng ipapagawang mga tulay. Mambabatas, paggawa ng batas ang trabaho ng congressman, ng mga senador. Hmm, nagka mas ang nagiging trabaho na kasi nila mga proyekto ng kalsada, tulay dahil doon may kita sila, may kickback sila. Dahil kapag sila yung naglagay ng mga projects ng tulay, kalsada at saka mga flood control, sila rin ang naglalagay ng kontraktor. O katulad nung sinabi ni Bryce Hernandez at ni District Engineer Alcantara, dahil may 600 million na budget si Villanueva na i-dinownload o ilinagay sa distrito nila, First Engineering District, may kickback din doon si Villanueva, 150 million, 20% eh. Kung gano'n din si Chis Escudero. May i-dinownload din ng mga proyekto, ng mga linagay sa GAA, General Appropriations Act, mga insertions din ni Chis Escudero yun. Kaya binigdan din siya ng 20% din. Hmm? Nagdala ng 150 million. 150 million si Yusek Bernardo. Idinaan dun kay Maynard Ngo, yung di umano'y bagman ni Chis Escudero. Yan ang insertions. Kapag may in-insert, kapag may linagay na project dun, ang kalakaran niyan, yung naglagay ng budget na yan, ng project na yan, siya ang magbibigay ng contractor diyan at bibigyan siya ng kickback dahil doon. Yan ang masama diyan sa mga insertions na yan. Kahit ano pang sinasabi ni Tito Soto na hindi naman masama yan, kailangan nilang i-check din kung anong klaseng project yang in-insert. Ang mas tamang pagtingin diyan, hindi kasi trabaho dapat ng mga senador at congressman ang mag-insert ng mga pondo na yan. Trabaho nila busisiin yung mga budget na prepare ng executive. Hindi sila yung nag-i-insert niyan. Ang nangyayari kasi nag-i-insert dahil may agenda sila diyan, gusto nilang kumita diyan, yan ang totoo diyan. Kaya hindi, sa tingin ko nalalagay sa alanganin ngayon si Tito Soto. Hindi ba nila kasi kung ang mga senador na kasamahan niya hindi makapaglagay ng insertions do'n, hindi makapaglagay ng mga projects do'n, magagalit sa kanya yung mga senador. Kaya siguro nagrereklamo kay Tito Soto, "Papaano na kami? Wala na ba kaming mga projects, hindi na kami makakapaglagay diyan?" O yun, kaya mahirap din talaga yung sitwasyon ni Soto. Papaano niya iche-check 'yan? Kaya lang 'pag hindi niya rin pinagbigyan yang mga senador na 'yan, baka palitan na siya sa pagka-Senate President. Oh, 'yan ang totoo diyan. Oh, ito, dito tayo sa pangalawang topic natin. Sakit ng ulo si Saldico ni itong bagong speaker na si Budgie D. Hmm, kasi, ah, kaya nga na kaya nga natanggal sa pagka-Senate President at pagka-Speaker ng House si Romualdez. Kasi hindi niya napapauwi si Saldico, eh. Hindi niya kayang kontrolin si Saldico. O kaya ang challenge ngayon dito sa bagong speaker, siya, kaya niya bang pauwiin si Saldico? Haharapin sa imbestigasyon? Hmm? Kasi si Saldico ang ano, hinahanap ng lahat. Siya yung pinakamaraming pananagutan. Ngayon 'pag hindi siya napauwi at hindi siya napaharap ng, liderato ng kamara, sira ang pagiging speaker ni Budgie D. Wala naman pala siyang pangil, wala pala siyang kapangyarihan, wala namang nagagawa. Anyway, binigyan niya ng ultimatum si Saldico hanggang yata September 29. 'Pag hindi pa raw sinunod yung ultimatum, gagawa na ng kaukulang hakbang ang kamara. Kailangan niya talagang gumawa ng kaukulang hakbang, kung hindi mapapahiya siya. Nati-test dito ang kanyang liderato, eh, Speaker Budgie. Hmm, ah, Sinulatan niya si Saldico pero parang nagmamatigas si Saldico, eh. Kung saan-saan namomonitor na pumupunta. May nagsasabing nasa France, may nagsasabing nasa Spain, may nagsasabing pabalik na daw ng Singapore. Oh, pero, dahil
nasa kapangyarihan ng, kamara 'yan kasi miyembro ng Kongreso 'yan. Dapat magawa ni Speaker Budjiddi na mapabalik 'yan si Saldico, mapaharap sa mga imbestigasyon. Sirang-sira na ang kamara dahil kay Saldico. Kung hindi 'yan mapapaharap, lalong masisira ang kamara, wala ng tiwala. Yun ngang Infracom, yung komite na nagdidinig ng mga anomalya sa flood control, yung pinangungunahan ni Terry Ridon, tama yung desisyon ni Budjiddi, yung bagong speaker. Sabi niya, i-fold up na lang yan, wag na yan mag-ano, kasi wala namang tiwala ang tao dyan eh. Hmm? Inamin mismo yan ni Budjiddi. Bakit nasisira ang tiwala ng tao? Kasi ang gustong makita ng mga tao na si Saldico ay mapanagot, maimbestigahan, makulong kung kinakailangan. Hmm. 'Pag hindi yan napanagot si Saldico, walang tiwala ang tao sa Kongreso, sa Kamara lalo na, at masisira ang, liderato. Hindi siya irerespeto bilang leader, wala naman siyang nagawa, ni hindi niya nga mapauwi si Saldico. Yan, kaya diyan masusubok itong si Budjiddi, hmm. Si Saldico ay sakit ng ulo niya at dito rin masusubok ang liderato niya, hmm, ayan. Tsaka hindi lang si Saldico, sa susunod na mga araw lalabas ang mga pangalan ng iba pang kongresista. May mga pinangalanan na yung mag-asawang Diskaya. Itong si Bryce Hernandez sabi niya yung nandun sa computer niya hindi na daw mga senador ang nandun, mga kongresista na daw. 'Pag lumabas yung mga pangalan na yun, kinakailangan imbestigahan ng Kamara. Kung hindi, masisira, mahina itong si Speaker Budjiddi. Dapat gayahin niya sila Lacson. Sa Senado, kahit kapwa nila senador, pinaiimbestigahan, pinapangalanan. Hmm? Sa Kamara, pinoprotektahan ang kapwa nila mga kongresista. Kaya walang respeto, walang kredibilidad ang imbestigasyon ng Kamara. Na ano lang, napapahiya lang. Katulad nun, may nag-motion na ipatawag si Saldico, hinarang ni Congressman Benny Abante at ni Congresswoman Garin. Mali, mali yun. Kaya ano ito. Anyway, abangan natin kung anong gagawin ni Budjiddi kasi ang ultimatum niya kay Saldico hanggang September 29. Abangan natin. O sige, itong ano, pag-usapan natin 'tong ICI, Independent Commission for Infrastructure. Hmm, nalalagay sa alanganin ito. Ah, ano kasi, itong, chairman kasi niyan, itong si Andres Reyes, junior ba 'yan? Dating Associate Justice ng Korte Suprema. Hmm, hindi magaganda ang mga desisyon, tulad niyan, hindi na raw ano, hindi na raw, i-o-open sa publiko, hindi na ila-livestream, hindi na iko-cover ng media yung mga imbestigasyon nila para daw maprotektahan ang mga imbestigasyon at hindi raw trial by publicity. Ah, ang, hindi naiintindihan nitong Independent Commission for Infrastructure lalo na ng chairman nito na si Andres Reyes, ang tiwala ng tao diyan ay sobra, ang expectation ay grabe. Ngayon, kung hindi nila i-o-open sa publiko 'yan, pagdududahan silang may pinoprotektahan dahil hindi na sila transparent. At saka, ang kamera isinarado na yung kanilang pagdinig tungkol sa mga flood control, anomalya, dahil nandiyan na nga 'yang komisyon na 'yan. Pero gusto ng mga tao na sinusubaybayan kung anong mga nangyayari sa imbestigasyon, sinong pinapangalanan, anong pagkakasangkot niya, anong mga ebidensya, yun ang gusto ng tao. Eh, ngayon, itong si Andres, Reyes ayaw, hindi na daw. Kaya sabi nga ni Senador Kiko Pangilinan, pag-isipan nilang mabuti 'yan. Baka sa susunod sila na ang ralihan ng tao. Ang hinahanap ng tao maging malaman ang katotohanan. Hindi puwedeng itago nila 'yan. 'Pag sinasabi nila trial by publicity, hindi 'yun. Ang gusto ng tao yung ginagawa ng kamera dati na naka-livestream, nako-cover ang mainstream media, at yung ginagawa rin ngayon ng Senate Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson, nakikita talaga ng tao ang nangyayari, ang mga tanong, ang sagutan, 'yan. Gusto ng tao 'yan, nakikita. Ito namang independent commission, 'wag na daw, hindi na ila-livestream, hmm. Mawawala ang suporta ng tao sa kanila, mawawala rin ang tiwala sa kanila.
kailangan pa naman nila ng suporta ng tao, kailangan ka pa naman ng tiwala. Kasi nawala na ang tiwala ng tao sa mga ano, dito sa mga, nangyaring ito. Ang tiwala ng tao sa mga institusyon, sa DPWH, sa mga politiko, kontraktor, ayun, wala na. O ngayon itong ICI, dito sana umaasa ang mga tao, ito yung puwedeng tumugon sa mga imbestigasyon, yung mga hindi nahahagip ng imbestigasyon, mahahagip nito. Ay tapos ngayon isinarado sa publiko, oh. Kaya tama yung sabi ni Tito ni ano, ni Kiko Pangilinan, pag-isipan nitong Independent, Commission for Infrastructure. Ill-advised sila diyan, hmm. Lalo pa nawala na sa kanila si Magalong, o yun na lang ang isa sa rinirespeto diyan sa ano, ano ba naman ano ba naman 'yan si Andres Reyes, hindi nga kilala 'yan, eh. Yung Rosana Pardo ba yun, yung galing sa SGB, hindi rin kilala yun. Si Babe Singson kilala pero tahimik, hindi naman siya nagsasalita. Nawala pa si Benji Magalong, ay wala na. Ah, yan ang malungkot diyan, binuo yan ni PBBM para sana magtiwala ang tao. Eh, kung ganyan naman ang ginagawa ng independent commission na yan, mawawala ang tiwala ng tao. Oh, yan ang totoo diyan, yan ang masaklap diyan. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Attorney Enzo Bunyog.